Ramdam nilang pareho ang bigat ng gabing darating. At sa isang sulok ng kanilang isipan, may isang tanong. Paano kung dumating na si Zephyr? Paano kung malaman niyang lahat? Sa paraang hindi natin inaasahan. Madilim ang loob ng bar, tanging ilaw mula sa bar counter na nagbibigay ng aninag sa buong paligid. Dito sa pribadong bar na ito, kung saan walang ibang nakakaalam, dito siya laging tumataka sa lahat ng gulo ng buhay niya. Ngayon, higit kailanman, kailangan niyang magtago. Kailangan niyang huminga o baka nga, kailangan niyang masaktan. Mag-isa. Kumatok ang bote ng alak sa baso. Inubos niyang laman ito ng walang alinlangan. Mapait, mainit, pero hindi kasing pait ng mga narinig niya kanina. Ariana. Mahina pero garalgal ang boses niya. Pilit niyang pinipigilan ang pamamanhid ng damdamin, pero paano? Paano kung ang babaeng minahal mo? Ang babaeng pinangarap mong ipaglaban ay buntis na at hindi ikaw ang ama? Napapikit si Zephyr. Pinipigilan ng biglang pag-agos ng luha. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niyang mga ngiti ni Ariana. Ang lambing ng boses nito tuwing tatawagin siyang Zephyr. Ang mga gabing magkasama sila, parang pelikula sa isipan niya. Tanga ka, Zephyr. Napangisi siya, mapait. Naniwala kang sapat ng pagmamahal mo para kay Ariana. Nilingan niyang ulo parang may kung anong gustong iwaksi sa loob ng utak niya. Pilit niyang inuunawang lahat. Bakit? Bakit hindi niya nalaman? Bakit siya iba pa nalaman na kaibigan niyang doktor? At higit sa lahat, bakit kay Alex? Tumagilid siya sa sandalan ng upuan, hawak-hawak ang baso. Nanginginig ang kamay. Mahal kita, Ariana. Kahit kailan, hindi ko yung tinanggi. Bulong niya. Tila baka marinig siya ng mga anino sa paligid. Sino bang niloloko ko? Napailing siya, mariing pinunasan ng pisngi. Nang mapansin niyang tumulo na pala ang luha niya. Pinaniwala mo ko na kaya mo kong hintayin. Isa na namang lagok ng alak. Hindi niya alam kung mas galit siya kay Ariana o sa sarili niya. Dahil minahal niya ito ng buong buo nang walang kondisyon. Naihampas niyang kamao sa bar counter. Hindi ko matatanggap. Hindi ko kayang tanggapin na mawawala ka sa akin ng ganun lang. Umangat ang tingin niya sa salamin sa harap. Doon nakita niyang sariling isang basag na lalaki. Hindi ang Zephyr na kilala ng buong mundo, kundi isang lalaking wasak dahil sa pag-ibig. Ariana, mahinang sabit niya, halos pabulong. Mahal pa rin kita, kahit na anong mangyari. Kahit na sakit na ako. Pero sa kaloob-looban niya, alam niyang may dapat siyang gawin. Hindi siya papayag na tapusin ito ng basta-basta. Hindi siya papayag na ibang lalaking mag-aangkin kay Ariana. Hindi pa ito katapusan. Hindi pa. Kinuha niya ang phone, pinilit buksan. Wala pa ring sagot si Ariana. Hindi pa tapos to, Ariana. Hindi pa. Mas mariing uminom si Zephyr. Handa nang humarap sa kung anong katotohanan na naghihintay. Madaling araw pa lang, nagising na si Zephyr sa matinding sakit ng ulo at mabigat na pakiramdam sa katawan. Ramdam niyang pagkahilo sa bawat galaw. Pagmulat ng mga mata, tumambad sa kanyang gulo ng silid. Kalat-kalat ang mga bote ng alak sa sahig at sa ibabaw ng mesa. May mga basag na bote pa sa isang sulok. Pinamulahan siya ng mata. Parang ayaw pang bumangon. Pero pilit niyang inangat ang sarili sa pagkakahiga sa sofa. Damit. Usal niya. Sabay pikit at hawak sa sentido. Bumalik sa isipan niyang mga eksena kagabi. Ang pag-uusap nila ni Mateo, ang balitang buntis si Ariana at ang mas masakit, ang nabanggit na pangalan ni Alex bilang nobyo raw ni Ariana. Napakuyom siya ng kamao, mas matindi ang sakit na nararamdaman niya kaysa sa tama ng alak sa kanyang sistema. Ariana, bulong niya. Bakit? Matagal siyang nakaupo doon. Ilang minuto pang lumipas bago siya nakakuha ng lakas na bumangon. Pagbukas ng pinto ng kanyang silid, bumungad sa kanyang mga katulong. Nag-aabang kung kailangan niya ng tulong. Sir, gusto niyo po bang maghanda kami ng kape? Wala siyang sagot, hindi man lang niya tinapunan ng tingin ang mga ito.
Tuloy-tuloy lang siyang naglakad pababa ng hagdan, parang may sariling mundo. Tahimik ang buong mansyon, ilang tauhan ang nagtitinginan sa kanya pero walang makalapit. Sa sala, nagkataong palabas si Emmanuel mula sa silid niya. May hawak pang laruan. Nang makitang ama, agad itong sumigaw. Daddy! Masayang lumapit ang bata. Bahagyang napatigil si Zephyr. Ang tanging hininga niya ang naririnig sa sariling tenga. Pilit niyang pinanatiling maayos ang muka kahit hindi pa rin matanggal ang bigat sa dibdib. Pagkalapit ni Emmanuel, niyakap niya ito sa binti. Daddy, alam mo ba? Napanaginipan ko si Ariana kagabi. Biglang natigilan si Zephyr, parang isang blade ang salitang yon na tumusok sa puso niya. Anak, huwag mo nang babanggitin ang pangalan na yun sa harapan ko. Madiin niyang wika. Pilit na pinapakalmang boses pero nanginginig ang tono. Napatingin si Manuel sa ama, nagtatakan na patingin sa mukha nitong biglang nagbagong ekspresyon. Pero daddy, bakit po? Miss ko na si Tita Ariani. Gusto ko po siyang makita. Tuloy ng bata. Inosenteng nagsasalita. Lalong tumalim ang mga mata ni Zephyr. Pinikit niyang mga mata at pilit hinahabol ang hininga. Tama na, Emmanuel. Mas matigas ng tono niya ngayon. Simula ngayon, ayaw ko nang marinig ang pangalan na yan. Naintindihan mo? Napatulala ang bata. Dahan-dahang bumitaw sa pagkakayakap sa ama. Opo, bulong ni Emmanuel, nalulungkot. Walang salitang binitawan si Zephyr. Pagkatapos noon, tinalikuran niyang anak at muling naglakad palabas ng sala. Iniwan si Emmanuel na nakatingin sa kanyang papalayong likuran. Sa bawat hakbang parang lalo pang bumibigat ang dibdib ni Zephyr. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang hanapin si Ariana. Gusto niyang malaman na katotohanan. Pero sa ngayon ang tanging kaya niyang sabihin sa sarili. Wala na, tapos na. Magulong isip ni Ariana habang nakaupo siya sa gilid ng kama. Hawak-hawak pang cellphone. Paulit-ulit niyang binubuksan ng inbox. Pilit tinitignan kung may sagot na si Zephyr. Ngunit wala. Laging out of coverage area ang natatanggap niya. Ano bang gagawin ko? Mahina niyang bulong sa sarili. Pakiramdam niya pinipiga ang puso't dibdib niya sa dami ng iniisip. Ang pagdadalang tao niya, ang banta ni Señora Esmeralda at ngayon, ang plano ni Don Raul na i-anunsyo sa isang event na siya at si Alex ang magulang na dinadala niya. Ayaw ni Ariana na kasinungalingan at mas lalong ayaw niyang isama si Zephyr sa gulo ng sitwasyon. Ngunit paano nga ba niya to sasabihin sa lalaki kung hindi niya makontak, kung hindi niya rin alam kung ano nang alam nito? Naputol ang kanyang malalim na pag-iisip nang bumukas ang pinto ng banyo. Ariana, tawag ni Beth bagong paligo, nakatapis pa ng toalya. Napansin nito na kayuko at tila tuliro ang kaibigan. Uy, ano nangyayari? Bakit ganyan ka? Lumapit siya at naupo sa tabi ni Ariana. Napatingin si Ariana, mapupungay ang mga mata. Parang naiiyak. Beth, kailangan ko na sabihin sa'yo. Nagtagis ang dibdib ni Beth. Ano yan? May nangyari ba? Huminga ng malalim si Ariana, pilit na pinapakalmang sarili. Kanina, kinausap ako ni Alex. Galit na galit siya kasi ayaw daw niyang matuloy yung event na pinaplano ni Don Raul. Anong event? Usisa ni Beth, kunot noo. Yung announcement sa mga investors, media at mga VIP na magkakaupo na raw si Don Raul na. Kami raw ni Alex ang magiging magulang. Pati si Alex tutol na din kasi hindi naman talaga totoo. Napaluha na si Ariana. Hala, paano naman naging ganun? Ang gulo na nito. Napailing si Beth, nagngingit-ngit. Yun nga Beth. Paano ko ba ipapaliwanag kay Zephyr? Paano siya makakaalam kagad nito kung nasa ibang bansa pa siya? May bahid ng panlulumo ang boses ni Ariana. Tumayo si Beth, kumuha ng tuwalya para sa buhok niya, tapos saglit na lumingon kay Ariana. Try mo nga siyang tawagan ulit. Malay mo, baka ngayon makontak mo na. Umiling si Ariana. Ilang beses ko na siyang tinatawagan, Beth. Paulit-ulit, laging out of coverage area. Hindi ko alam kung paano pa siya makakaalam ng totoo. Nag-aalala na rin si Beth. Alam niyang hindi ganun kadaling kalabanin ng mga madrigal. Lalo na't mukhang may kinikilos na naman si Señora Esmeralda. Bigla namang nagring ang phone ni Beth. Nagulat siya. Ha? Si Ate Minda, yung kapitbahay natin sa apartment. Sinagot niya kaagad ang tawag. Hello Ate Minda.
Beth, nandyan ba kayo? May naghahanap sa inyo dito. Ha? Sino po? Tanong ni Beth, naguguluhan. Ewan ko ba? Gwapo, matangkad, mukhang mayaman, naka-black SUV pa. Ilang araw na raw na naghahanap dyan sa apartment nyo. Kanina lang ulit bumalik. Parang ang kulit, parang importante daw ang kailangan. Natigilan si Beth na patiti kay Ariana na ngayon ay nakakunot ang noo. Nagkatingin na silang dalawa, parang sabay silang bumilis ang tibok ng puso. Si Zephyr, mahina at halos pabulong na tanong ni Ariana, hindi makapaniwala. Ate Minda, nung isang araw pa raw po ba naghahanap? Tanong ulit ni Beth sa kabilang linya. Oo, tinanong pa nga kung may alam kami kung nasan kayo lumipat. Siyempre wala kaming alam. Tinanong din kung nasan si Ariana. Nagkuyom ng palad si Ariana. Nanginginig ang dibdib niya sa kabat pagkalito. Beth, baka alam na niya. Hindi makasagot si Beth. Pareho silang natigilan. Ang alam lang nila, may paparating na bagyo sa buhay ni Ariana. At ngayon, bumalik na si Zephyr. Hindi nila alam kung anong pagsabog pa ang susunod na mangyayari. Ariana's POV. Umalis ka na ngayon, Ariana. Kami nang bahala ni Alex sa lolo niya. Sabi ni Beth habang maingat na inaayos ang ilang gamit ni Lolo Don Raul. Napatitig ako kay Beth. Kita kong kaseryosohan sa mukha niya. Sigurado ka, Beth? Hindi ba't nakakahiya naman sa inyo? Ngumiti si Beth at lumapit sa akin. Hinawakan niyang kamay ko. Hindi nakakahiya. Mas mahalagang puntahan mo si Zephyr ngayon. Malinaw pa sa sikat ng araw na gustong-gusto mo siyang makita, hindi ba? Saglit ako napatigil. Totoo, buong magdamag kong iniisip kung paano ko siya kakausapin. Gusto kong linawin ang lahat, lalo na't hindi ko siya makontak. Hindi ko na kayang tiisin ang bigat sa dibdib ko. Gusto ko siyang makita. Masabi man lang sa kanya ang totoo. Sige Beth, salamat talaga. Mahina kong sabi habang niyayakap siya. Agad ako lumabas ng mansyon ni Don Raul. Sumakay ako ng taxi at halos hindi mapakali habang nasa biyahe. Para ako may mahabang lubi na nakatali sa puso ko. Humihila papunta kay Zephyr. Bilisan niyo po kuya, sabi ko sa driver. Nang makarating kami sa tapat ng mansyon ng mga Madrigal, agad ako nagbayad. Salamat po. Bumaba ako, halos manginginig ang kamay ko, huminga ako ng malalim. Nandun ako ngayon sa mismong gate kung saan ilang beses akong pumasok noon para kay Emmanuel. At kay Zephyr, nilapitan ko ang guard. Magandang araw po, si Zephyr po ba? Nandyan? Tumingin sa akin ng guard, saglit na nag-aalangan. Ay ma'am, wala po si Sir Zephyr, umalis po siya kanina. Ha? Saan po siya nagpunta? Tanong ko, halos lumalamig ang aking palad. Sumabat naman ang isang guard na papalapit. Kaalis lang po ni Sir Zephyr, nagpunta po sa ospital kasama si Emmanuel. Nandun daw si Senyora Esmeralda, nadala sa ospital. Baka raw po gabihin sila ng uwi. Parang biglang humintong mundo ko. Hospital? Napasinghap ako. Anong ospital? Sana wag naman. Aling ospital po? Pilit kong tanong kahit na may kaba na ako nararamdaman. Yung sa may tapat ng mall, yung sa St. Teresa's Hospital, ma'am. Pak! Parang may pumalo sa dibdib ko. Napaawang ang ibabang labi ko, napaatras ng bahagya. St. Teresa's Hospital, doon ako dinala. Doon ako nawala ng malay. Doon ko nalaman. Nabuntis ako. Humigpit ang hawak ko sa bag ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Takot, hiya, sabik, halo-halo. Pero isang bagay ang malinaw. Kailangan ko siyang puntahan. Kailangan ko makita si Zephyr. Hindi ko na kayang maghintay kahit na anong mangyari. Anong makita ko doon kahit na kailangan na may sabi ko kay Zephyr ang totoo. Hindi na pinilit pa ni Ariana na maghintay sa labas ng gate ng mansyon kanina. Mainit ang araw at kahit na anong pakiusap niya sa mga gwardya, ayaw pa rin siyang papasukin. Kaya naman naisip niyang sa coffee shop na lang siya magpapalipas ng oras. Malapit lang ito sa mansyon. Tahimik ang loob ng shop. Nag-order siya ng simpleng kape, umupo sa sulok at abala sa kanilang mundo habang siya nag-iisa at nag-aalala. Litong-lito. Bakit ganito? Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Mahina niyang bulong sa sarili. Mabilis na lumipas ang oras. 6:00 na at naglakad pa uwi pero hindi sa apartment at nagtungong mga paa niya kung hindi muli sa mansyon ng mga Madrigal. Kailangan ko silang makita. Kailangan ko makita si Emmanuel.
Si Zephyr. Nanginig ang tinig niya habang humihigpit ang hawak niya sa payong. Madilim ng paligid at mabigat na rin ang ulap sa itaas. Pumapatak na ang ambon kasunod ng malamig na hangin. Pagdating sa tapat ng mansyon, napansin niyang may isang SUV van na nakaparada sa gilid. Kay Zephyr yun, nandito siya. Parang nanumbalik ang pag-asa ni Ariana, muli siyang lumapit sa gate. Manong, nakikiusap po ako. Papasukin niyo naman po ako. Nandyan po si Zephyr. Nandyan po si Manuel. Kailangan ko lang po silang makausap. Garalgal ang boses niya, ngunit matitigas sa mga mukha ng mga gwardya. Pasensya na po Ma'am Ariana, may utos na kami. Hindi po kayo pwedeng pumasok lalo na't nandito si Senyora Esmeralda. Manong, kahit na saglit lang, kahit na sandali lang. Halos lumuhod na siya pero tila mga bato ang mga guard. Maya-maya pa'y pumasok ang dalawa sa loob. May isa pang guard na naiwan sa loob ng guardhouse at sinarado ang gate. Hindi kayo pwedeng papasukin ma'am, paumanhin po. Napapikit si Ariana, nanginginig ang labi. Hindi na niya napigilan, lumapit siya mismo sa harap ng gate at doon na siya nagsimulang sumigaw. Zephyr! Zephyr! Nandito ako! Please, kausapin mo ako! Tinig niyang nanginginig, puno ng luha. Emmanuel! Baby, si Tita Ariana mo to! Emmanuel! Paulit-ulit siyang sumisigaw habang humahampas ang ulan sa kanyang katawan. Basa na siya, nanginginig, pero hindi siya umaalis. Sa loob ng mansyon, habang naglalaro si Emmanuel sa sala, bigla siyang natigil. Daddy, parang naririnig ko si Tita Ariana. Hawak nitong maliit na kotse, tumititig sa ama. Napatingin si Zephyr sa anak, kitang pag-alala sa muka. Anak, wala. Baka nagkakamali ka lang. Wala si Tita Ariana sa labas. Pilit niyang pinatatag ang bata, kahit sa loob niya ay parang kumikislot ng kaba. Ngunit mas lumakas pang sigaw ni Ariana ngayon ay halos pasigaw na. Emmanuel, Zephyr please, pakinggan niyo ako. Basang-basa na siya ng ulan, nanginginig sa lamig. Ang hindi niya na maalala kung luha pa yon o ulan. Bakit? Bakit ganito Zephyr? Kailangan mo kong pakinggan. Kailangan mong malaman ng totoo. Pero walang lumabas, walang sumagot. Naroon siya't mag-isa sa ilalim ng malamig at mabigat na ulan. Parang ang mga pader ng mansyon ay tila lalong naging mataas, lalong naging malupit sa kanyang pagdurusa. Sa loob ng kanyang dibdib parang may pumupunit. Zephyr, huwag mo kong hayaang ganito, huwag naman. At doon siya napaupo sa malamig na simento. Hawak ang tiyan niya, umiiyak sa kawalan ng pag-asa. Zephyr's POV. Hindi siya makatulog. Lahat ng sinabi ng kanyang kaibigang doktor noong nakarang araw, lahat ng narinig niyang pangalan ni Ariana, lahat na nabanggit na buntis ito, paulit-ulit sa isip niya. Bakit Ariana? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pinikit niyang mga mata at pilit na nilalabanan ng pag-aalala. Ang galit at ang matinding sakit na bumabalot sa puso niya. Kay Alex? Bakit kay Alex pa? Habang kumukulog sa labas, at walang humpay ang pagbuhos ng ulan, nasa silid lang si Zephyr, nakatingin sa kisame. Hindi niya namalayan sa pagod at bigat ng damdamin, nakatulog din siya. Kinabukasan mag-aalas 7 ng umaga, isang malakas na katok ang gumising kay Zephyr mula sa mababaw na tulog. Mabilis siyang napabalikwas ng bangon. Sir Zephyr! Sir Zephyr! Sigaw ni Yaya Felicidad mula sa labas ng silid. Halos naghuhukamahog sa kaba, agad niyang binuksan ang pinto. Ano yon Yaya? Baka sa boses niyang iritasyon at pagod. Si Ariana sir, nasa labas. Walang malay, basang-basa sa ulan. Nandun siya sa may gate. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Zephyr. Ano? Halos pasigaw niyang tanong. Mabilis sa sinunggaba ng suot niyang robe at nagmamadaling bumaba. Buong lakas niyang binuksan ang pinto ng mansyon. Sa kabila ng manipis na sikat ng umaga, malakas pa rin ang ambon. Paglapit niya sa gate, bumulaga sa kanyang eksena. Nakahandusay si Ariana sa gilid ng poste, wala pa ring malay. Basang-basa mula ulo hanggang paa. Namumutla. Put! Napamura si Zephyr, nangangalit ang bagang, halos mawala ng kontrol sa galit. Anong ginagawa niyo? Bakit niyo pinabayaan siyang ganito sa labas buong gabi? Galit na galit niyang sigaw sa mga gwardya. Halos madurog ang kanyang boses sa puot. Halos yumuko ang mga gwardya sa kahiyan. Sir, utos po kasi ni Madam na huwag siyang papapasukin. Gago, wala akong pakialam sa utos na yon. Tao siya, hindi hayop. Dapat man lang tinulungan niyo.
Sigaw niya habang mabilis na yumuko kay Ariana. Wala na siyang pakialam sa suot niya. Agad niyang binuhat ang walang malay na katawan ng dalaga. Ramdam niya kung gaano to kalamig. Halos nanginginig na. Ariana, anong ginawa mo sa sarili mo? Bulong niya sa pagitan ng pighati at galit. Sa loob ng silid ni Zephyr, maingat niyang hiniga si Ariana sa kanyang kama. Agad na tinawagan ng private doctor nila. Dumiretso ka dito ngayon, emergency. Wala pang 5 minuto kasama na niya si Yaya Felicidad. Pinupunasan si Ariana ng tuwalya at pinapalitan ng tuyong damit. Naupo si Zephyr sa tabi, hawak ang kamay ng dalaga. Hindi niya magawang alisin ang tingin dito. Bumabalik-balik sa isipan niyang lahat ng balitang buntis daw ito at ang pag-iwas ni Ariana sa kanya nitong mga nakaraang linggo. Paano mo nagawa sa akin to, Ariana? Bulong niya sa sarili. Ngunit sa kabila ng galit ay mas nangibabaw ang pag-aalala sa kasalukuyang kalagayan ng babae. Samantala, sa silid ni Emmanuel, nakasilip si Emmanuel mula sa pintuan. Hawak-hawak ang maliit na toy car. Daddy? Si Tita Ariana po? Bakit siya may sakit? Nasa mukha ng batang matinding pag-aalala niya. Nalulungkot si Zephyr sa nakita. Lumuhod siya sa harap ng anak. Huwag kang mag-alala anak, gagaling si Tita Ariana. Si Daddy nang bahala sa kanya. Ngunit sa kanyang puso, ramdam niya, hindi lang simpleng sakit ang dinadala ni Ariana, kundi isang lihim na kailangan niyang tuklasin. Pero dahil siya na lamang buntis si Ariana, hindi niya rin maiwasang pag-isipan siya ng masama. Ilang oras nang lumipas mula nang dalhin muli siya ng nurse si Ariana sa silid niya. Pagkatapos ng gamutan, nasa tabi lang niya si Zephyr. Tahimik ito, nakasandal sa upuan. Nakatungo ang ulo. Mga kamay ay mahigpit na magkahawak. Hindi siya makatingin kay Ariana. Hindi rin siya mapakali. Habang tulog pa si Ariana kanina, paulit-ulit sa isip niyang sinabi ni Dr. Mateo. Buntis daw si Ariana. Nobya raw ni Alex. Ramdam niya ang kirot at hindi dahil sa galit siya kay Ariana. Kung hindi dahil mahal niya ito. Mahal na mahal. At ngayon parang sinasaksak ang puso niya. Maya-maya ay gumalaw si Ariana. Dahan-dahang iminulat ang mga mata. Medyo nahihilo pa. Nang masanay ang paningin niya, doon niya lang napansin na sa tabi niya si Zephyr. Zephyr, mahina niyang bulong. Halos pauspang boses. Napalingon si Zephyr. Walang ngiti. Walang saya sa mga mata. Nakita yun ni Ariana. Naramdaman niya kaagad ang bigat. Bakit parang galit si Zephyr? Bakit parang malamig ang tingin? Napapikit siya at ramdam ang kirot sa puso. I'm sorry, mahina niyang sambit. Halos mangiyak-ngiyak. Sorry, hindi ko to ginusto. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, marahan ang ngunit malamig na nagsalita si Zephyr. Hindi mo na kailangang magpaliwanag, Ariana. Huminga siya ng malalim, halatang pinipigilan ng emosyon. Alam ko na, nalaki ang mga mata ni Ariana. Anong ibig mo sabihin? Tumingin si Zephyr, diretso sa kanya. Pilit na pinatatag ang sarili. Alam ko na, nabuntis ka. Napakagat siya sa labi. Saglit na tumingin sa gilid. At si Alex. Si Alex ang ama ng dinadala mo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ariana. Zephyr, hindi. Mali. Narinig ko na. Kay Mateo. Yung doktor na tumingin sa'yo nung kasalukuyang nasa ospital ka. Siya mismo nagsabi. Mahinang boses ni Zephyr, puno ng sakit. Hindi mo na kailangang magsinungaling pa. Hindi na napigilan ni Ariana ang luha. Pumutak yun, isa-isa sa pisngi niya. Zephyr, pakinggan mo ko please. Halos mabasag ang boses niya. Hindi totoo yan. Hindi totoo. Hindi si Alex ang ama. Umiling si Zephyr. Ariana, napapikit siya, kinuyom ang kamao. Mas lalo lang ako masasaktan kung ipagpipilitan mo pa. Naintindihan ko, hindi kita husgahan. Mahal pa rin kita pero hindi ko yata kaya. Mas sumagulhol si Ariana, kinakabog ang dibdib. Pinilit niyang bumangon kahit nanghihina pa. Zephyr! Halos pasigaw niyang sabi. Nahawakan niyang braso ng lalaki. Pakinggan mo ko. Hindi si Alex. Ikaw ang ama ng dinadala ko. Napakurap si Zephyr, parang natigilan pero kagad din siyang umiling. Ariana, huwag mo kong paasahin. Tinitigan niya si Ariana, bakas ang sakit sa mga mata. Alam kong wala na tayo, hindi mo kailangan gamitin ang anak na ito para itali ako sa'yo. Mas lalong bumuhos ang luha ni Ariana. Hindi kita ginugulo. Mahal kita, Zephyr. Mahal kita. Humihikbi siya. At ikaw lang
Ikaw lang ang lalaking pinayagan ko maging malapit sa akin. Hindi ko kailanman pinagbigyan si Alex. Hindi ko siya nobyo. Hindi alam ni Zephyr kung maniniwala siya. Parang gumuho ang mundo niya. Paano ko malalaman? Paano mo papatunayan? Halos pabulong na tanong ni Zephyr, nangihinig ang boses. Kung gusto mo, DNA test. Gawin natin basta maniwala ka. Hinawakan ni Ariana ang kamay ni Zephyr, maring ipinikit ng mga mata. Ikaw ang ama. Ikaw, mahal kita Zephyr. Tahimik, ilang segundong tila huminto ang oras. Hindi makakilos si Zephyr, naguguluhan. Ang galit at sakit sa dibdib ay unti-unting natatalo ng pagdududa, ng pagnanais na maniwala, ngunit ramdam niya pa rin ang takot. Bigyan mo ko ng oras, mahina niyang sabi. Dahan-dahan niyang binawi ang kamay niya mula kay Ariana. Hindi ko alam kung paano harapin to. Zephyr, huwag kang lalayo, kailangan kita. Umiiyak na pagsusumamon ni Ariana, tumingin si Zephyr kay Ariana. Puno ng lungkot ang mga mata. Mahal kita, Ariana, pero saktan mo man ako. Gusto kong malaman ng totoo. Huwag mo kong paasahin. Dahil baka kapag bumalik ako, hindi ko na kayang umalis. Tumalikod siya. Mabigat ang mga hakbang palabas ng silid. Naiwan si Ariana, humihikbi, hawak ang tiyan. Zephyr, ikaw lang ang ama, ikaw lang. At sa labas ng silid, humawak sa dingding si Zephyr. Nagingit sa damdamin. Bakit? Bakit ganito? Pabulong niyang sambit habang pinipigilan ang pagbagsak ng luha.